Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Las 9:03 sa Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain na probinsya, lain-lain na istorya, Kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katulan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw naman kita sang Domingo, September 28, 2025. Mayong aga man sa atong mga kauturan, di mga bayan sa Pilipinas o sa kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Mga abyan, 2 ka oras naman kita mag-updanay sa amon nga pagpangalaga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag kami ang inyong mga alagad. Ako si Marian Grace Ereniata. Kag Hope Tarichante. Kag ini ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Can you hear the sound of life heard in the... Patapos na kita partner sa bulan sa Setyembre kag mas batyag na gid nato no ang Christmas season or holiday season diri sa pungsod Pilipinas. In fact, may mga malls nang duga amat-amat na baligya sang mga Christmas decors, no? Mga Christmas lights dira sa mga dalagko nga malls diri sa syudad sa Iloilo. Yes, kag may ara naman partner nagapanuktok sa aton balay nga nagahambal temprano pa lang nga mangkaroling. Kag syempre may ara man sa mga balay na partner nga buta na sa mga Christmas decors or Christmas lights nga makita naton every time mag-agi kita sa ilang nga lugar. Yes, kag pila na lang katulog mga kabyanan mag-put up naman niya ang city government or ang ato niya mga LGUs sa mga paroles no sa mga kalsada para magdugang duag no para mas mabatyagan naton ang espiritu sang Pasko. Yes, sa bagay nila partner do nagpiyong lang kita subong nga bulan sang Setyembre do bago lang kita nag September 1 dugay partner September 30 na kita. So kadasig sang inadlaw naton partner among ginaguro kung excited kita no gina-look forward naton because we only have less than 100 days. Yes, correct. Oh, last time nag-countdown, no? Ang mga LGUs nato nag-post sa ilang mga social media accounts no nga 100 days na lang Christmas na. So less than 100 days na lang mga kabyanan diri sa ato sa pusod Pilipinas. Christmas na sa bilog nga kalibutan man no. Yes. So partner, kamusta ang inyong nga pagpanghanda? Ambal ko gani, no? Wala na nagkaundat. Ara na nangadaan niya ang mga Christmas. Parang wala na sang kuha-kuha sa baol kag i-set up mo na naman liwat ara na nga daan. Yes, pareho sa akon nga piyak balay partner nga do everyday may Christmas kay wala ka kas-kakas. Manami gimangkot natong partner nga ang ano kinakakas ang inyong Christmas decors. Kaya ba nila gusto nila everyday ma-feel nga it's Christmas. Yes, kag sa Christmas season partner, madamo sa mga virtues no nga gina-celebrate ang mga kauturan nato mga Filipinos no kag hopefully hindi lang Christmas ginasaulog ang gift giving ang pag
share sa aton nga blessing, no, ang pagpasalamat. And speaking of pagpasalamat, we're very thankful, partner, kay natapos na, nakalabay na, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ining bagyong Opo nga naghatag sa dako nga kalitan sa mga komunidad diri man sa aton sa Western Visayas. And later gani, no, ibaloon man naton kay ang Sebaste, partner, isa man sa labi nga naapektuhan sining bagyong Opong sa probinsya sang Antique. In fact, partner, as we speak, no, may dalan pa silang impossible o kung may taytay sila nga impossible, and because of that ginatingwaan nga maka-set up sang Bailey Bridge para nga ang connectivity nagapadayon. So later mga kaabyanan, no, makaupod naton si Sir Ernesto Galido, ang hepe sa MDRRMO Sebaste, kay ligad, partner, sa kasagsagan sang bagyong Opong na interview naton siya, gintawgan niya kita. In fact, siya pa ang nagtawag sa aton kag nag-inform nga wala sila sang kuryente sa ilang banwa, kay nagka-power interruption sa mga areas sang Antique, especially ang Northern Antique, kay naapektuhan ang 69 kV sang transmission line sang NGCP. Yes. Kag nakita naton, partner, no, ang pagbaha dira no sa probinsya sang Antique. Kag ang isa sa mga sikat may didong kinakatuan Kalawag Mountain Resort, partner, ang madugay na mga abyano nga ilaman dira nga infrastruktura nga kung sa diino nagakagto dira ang mga pumuloy nagakaon ginakanan ginanod sang tubig baha. Pero sa latest naton nga kaginano nga information, amat-amat nagabalik man or open na ang aton nga isa man dira ka mountain resort ang sikat dira no nga ginakagtuan sang aton nga mga kutan. So kita nato ng impact sang sinino nga tatlugig ka bagyo, Mirasol, Nando kag Opong sa Yes, nagsunod-sunod sila, partner, kag ang mas lala diri kay ang Opong, no, ang signal or tropical cyclone wind signal ya nakasaka sa Western Visayas. So may mga areas ang region, no, nga nagsignal number 3, nagsignal number 2, and while the rest, no, signal number 1. So nagpalapit na siya or nagpagwa na siya gani sa iyang ruta, partner, nagka-signal number 1 pa down to the southern of the province of Iloilo, no, nga initially wala na dala sa typhoon signal. Yes, amo na, partner, no, ang hambal nato no nga importante nga kita no nga mga pumuluyo nagapamati gid always, no, sa aton nga weather update. Kit hindi kita kapakot lain ang track dugay-dugay, partner, malain naman ang track sang ginalabayan sang aton nga bagyo. That's why kami diri mga abyan sa Radyo Pilipinas Iloilo, kada may programa kami, partner, no, nagakuha gid kita sang impormasyon halin sa aton nga pag-asa. Kag syempre mag-tune in sila sa 585 AM, partner, no, para nga ti updated kamo hindi na no sa mga balita lokal, national man, kundi dapat updated kita no sa aton man nga weather. Correct. Dako ini nga bagay mga especially kung kita mangunguma, kita partner, kita mga estudyante, dako nga bagay ni nga pamati kita sa aton nga weather update. Correct. That's right, no, kag hopefully ang aton nga mga kauturan hindi lang magsalig sa kuryente. Dapat may ara man sila nga di baterya nga radyo, kay inaya even sa time nga maapektuhan ang linya sang kuryente, may matumbabe nga poste sang kuryente, madula ang kuryente sa inyo nga area, may gamiton sa gihapon kamo nga radyo kag makapamati sang pinakaulihi nga lakat sang panahon kag mga updates, no, sa inyo komunidad o kon sa palibot, no, or diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Yes, and kudos, partner, no, sa aton nga mga local government units, sa aton no nga mga PD or city or MDR or MO, partner, no, nga despite no sa siniman nga risk go sa ila kabuhi, no, nagpadayon sila sa pagpangalaga, no, lamang lang nga malabot ang mga kauturan naton nga dira, no, nga mga affected sang sini nga bagyo, especially sa mga evacuees nato, no. And later on, partner, no, speaking of which, no, makaupod man nato ng aton nga information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6. Hibaloon naton, partner, no, pila bala ang total affected numbers naton sang sinino nga naglabay nga bagyo Mirasol, Nando, no, and Opong diri sa Western Visayas. Kag kumbala may ara pa kita nga mga pamilya nga tinagatinir sa aton nga mga evacuation center. Kag ano na ang mga assistance
nga napalabot man naton sa ila. Yes. Amo ning medyo masubo nga partner kay ti while nagapalapit kita no sa Christmas season, as much as possible gusto naton do positibo lang yes, no, yes. but then of course may mga kalamidad nga nag-agi diri sa aton sa pungsod Pilipinas. May mga kauturan kita nga gin-evacuate. Yes. May mga kauturan nga ang puluyan nila ng naguba no bangod sang bagyong Opong or sang mga nagliligad pa no nga mga bagyo. So hopefully maka-recover Yes. ang aton nga mga kauturan niya ini. Yes, kag hambagin ni natong partner basta last quarter abi sang kada tuigo we are expecting nga ti madamo no sang bagyo nga masulod sa aton diri sa Pilipinas, but let's hope partner nga for this year no kabay pa nga ti wala na kung pwede man ang partner no wala na kung Yes. tani nga bagyo pa ang masulod diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility kiti kalaing partner ba ko no nga you are spending Christmas no sa evacuation center nga tani time naton ina upod ang atong pamilya maka-enjoy kita, but miara kita sa mga kultura naton last year partner no because mas of eruption no sang aton nga kanlaon miara kita families nga nagatinir sa evacuation center. So hopefully Yes. subong nga year wala na kita partner no sang families nga affected sang anuman nga kalamidad. Yes. O madumduman nato no sa Negros Occidental, may kauturan kita nga even sa tion sang Paskwa partner nakatinir pa no sa evacuation center. Gintugutan lang ang ila nga mga himata nga ini makapadulong sa mga talamnan nila, Yes, yes. sa ila nga pananom no kasapatan, but of course nagabalik sila sa evacuation center bangod sang threat sang Bulkang Kanlaon. Ang manami diri nagnubo no ang alert level sa Bulkang Yes. Kanlaon. Hopefully no manaog sa alert level 0 gid para nga wala na sang dako nga risgo no para sa komunidad sa Negros Island region. Yon. Actually, partner, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, Linibo ang apektado sang bagyong Opong, no? Although initially wala kita nadala sa typhoon signal, pero may mga kauturan kita no nga baha so may mga barangay nga ginbaha diri sa syudad sang Iloilo. The same no sa iban pa nga mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, and ang worst diri no nga natamaan ang mga areas nga ginpaidalom sa signal number 3 Yes. nga sakop no sang Western Visayas, also areas of Capiz, Aklan, and Northern Antique. Yes, kag may ara kita portions of Negros Occidental partner nga affected man no sang sining bagyo no or may paidalo man sa signal number. So hopefully no sa mga masunod nga inadlaw no or sa mga sunod pag nga binulan antes lang takop ang 2025 kabay pa nga ti safe kita tanan hindi lang diri sa Western Visayas but sa bug-os nga Pilipinas. Yes. Actually, partner, ang aton diri nga target, 0 casualty. Yes. Gid yan, no? Every time nga may kalamidad kita, that's why sige-sige ang aton nga mga DRRM officers sa pag-remind sa mga pumuluyo nga kung may threat sa inyo nga palibot, mag-evacuate, no? Yes. Mga komunidad bala nga malapit sa suba, Sa mga no? low-lying. Low-lying, no? Ang malapit sa mga kabukiran nato nga prone sa landslide or Yes. soil erosion, no? Ulo-aligmat kamo, no? Kung sa tion sang bagyo, pwede gid kamo mag preemptive evacuation. Wala pa ang bagyo, wala pa kalabay ang bagyo, Yes. na secure nyo na no ang inyo nga safety kag sang inyo nga pamilya. Yes. Kaya hindi kita kapakot partner no base sang nagligad nga bagyo hindi kita apektado pero sa sini nga bagyo affected kita labot ang aton nga balay kabay pa kung gabi partner no kinahanglan naton nga ma-make sure pero sa mga kauturan naton nga ti balaan ninyo no ang risgo sang inyo dira nga palibot kabay pa nga hindi na naton paghuraton ang aton nga LGU no to Mag-force haylo, evacuation. mag-force evacuate para lang hati mangin safe kamo importante kamo mismo no balaan ninyo ang risgo kung sa diin man kamo nagapatindog sa inyong panimalay. Correct. Ang sa Banwas ang Valderrama, partner, no, unfortunately may isa nga wala sang kabuhi no, nasapuan na ang initially
nga ginreport nga missing no nga individual kag ini tumandok no sang Valderrama kag sa initial nga report siya kuntani do nangahoy ini siya kuno partner but bangod sang mabaskog no nga flow sang suba nadala siya kag kahapon no nasapuan ng iya nga lawas wala na sang kabuhi and positive nga na-identify sang iya mga himata o kon sang iya man nga iloy no kag sang iya nga mga pamilya. So condolence no sa pamilya Yes. sing napatay dira sa Maya Valderrama. Do ka very unfortunate no Yes. for them especially sa kasagsagan sang bagyo. Ini reminder again no sa aton nga mga kauturan partner nga kung may risgo hindi na maglakat especially Yes. sa mga suba naton kay hindi naton mapakta ng current sang tubig no suba nga daan hindi naton na ma-control no ang iya nga current so again reminder no maghalong extra halong pagid kung may kalamidad. Yes, okay lang na tani kung may upod siya partner no, at least no, magiyahan siya may upod siya no kung mag-push through bala kay kung kaisa partner, we are clouded man sang aton nga judgment mo sa tinutuyo naton nga ti malabot kung ano ang gusto naton sa nga ubrahon. Is hindi na kita ka paminsar sang insakto. So kabay pa no sa mga kauturan naton gira aside sa extra nga halong make sure gid nga every time magwa ka mo no especially sa mga malain at yabo may mga upod ka mo. Para nga hindi ka mo or wala lang ka mo nagaisahan. And sa iba naton partner nung balita, nagbukas na liwat mga biyan ang simbahan dira sa Pasig City matapos no ang iniman nga insidente no dira sa syudad sang Pasig. Kahapon mga biyan no naghiwat sa nga misa kag blessing partner no sa bilog nato nga simbahan madumduman sang aton nga mga tagpalamati temporaryo ini partner no naging close following man or nagahulat no sang aviso sang aton nga Arsobispo Archbishop Medifil Billones. So kahapon mga baliwat naging buksan ang simbahan kag ang sakramento no ini partner no another unfortunate one no nga incident dira sa syudad sang Pasig nga nagabuhag sa aton last week. So we pray no for the souls man partner no sang sini nga bata partner. Madamo kita sa mga kilala dira sa syudad sang Pasig no nga nagpalapot man sang aton nga mensahe nga kilala nila personally. Ini no ang bata. And according sa ilang partner, mabuot ini kag hipuson. So that's why naging kakibot Manila no kung ano man ang natabo or ano ang ginubra sang sini nga bata no sa sulod sang simbahan. Kag wala nila ginalauman. I think partner do in the middle sila sang ilang nga examination ang ini nga bata. So nakibot diri no ang iba nga wala siya sa ilang eskwelahan. And later on, no, they found out nga ti amo ni ang ginubara niya dira sa sulod sang simbahan. Kag nagpagwa man diri no ang aton nga simbahan sang ilang nga statement and according gani diri no, siguro partner no, ang pagkadto niya sa simbahan is also one way man partner no nga magpalapit sa aton nga Ginoo no before ini ginobra ang isa ka bagay. So hamba man gani sang simbahan naton dako nga bagay nga we as a community we talk no sa kada isa sa aton and at the same time we listen sa kada isa no is a partner ko sino pa to ang mga hipuson, sino pa to ang mga masadya, no? Amo pa ni ang may mga burden gali or may gina-carry no sa sulod nila. That's why nga kung kita may kilala kita nga someone no nga nagapakita partner sa kaangay sinino nga paminatasan, why not no ma-reach out kita sa ila. Yes. May ara na sang mga terms no ang mga Gen Z bala partner Yes. sa TikTok siling nila. We listen, we don't judge. Yes. May amo na nga trend no online. And sometimes though tama man no, sometimes kinahanglan naton magpamati lang no. Kay sometimes hindi Manila kinahanglan sang dugang pa nga istorya but rather someone nga pamatian ang ila nga istorya. Ang gusto lang nila Yes. mabatsyagan nga may nagapamati sa ila and Yes. someone nga naga-care man no sang ila nga POV nga point of view. Correct.
Kag syempre sa mga ginikanan naton partner no those mga malayo no sa ila kabataan no aside no kita nga kabataan mag-reach out sa aton nga mga ginikanan kabay pa kakita nga mga ginikanan no ma-reach out sa mga nabilin no nga bata naton especially if they are alone partner no we need to check no sa ila from time to time kamusta mo naton sila kag kung kaisa partner no kita nga mga ginikanan partner no kung kaisa we left bala sa nga kung nakahalina kita sa aton nga balay, ginapabayaan na naton ang responsibilidad naton. So kapay pa no, this will serve as lesson no sa mga ginikanan nga i-check man naton ang aton nga mga kabataan. Gani, hindi porke nagakadlaw lang siya, no? Wala na siya sang may ginabatyag na mabugat sa sulod sang iya nga kaugalingon. So, as much as possible, happy man siya o kung masubo, ga-reach out kita, no? Napamangkot naton kung kamusta ang iya adlaw, Yes, no? Kung kamusta ang iya pamatsyag, no? Para at least mas maging open ng ila relationship kag kung may problema gid man ma-share niya no sa Yes. iya nga mga ginikanan o kung mga abyan man. So dako man nga buli kung may ara sang maayo nga support system ang isa kag isa kita tanan no. Yes. Pilion man naton ang aton nga mga abyan nga makabulig man sa aton magpamati sa aton sa kung may ara kita sa mga ginabatyag o kung mga problema. Yes. Ang again no ang reminder permis ang Department of Health partner no there is no health without mental health kay Yes. part sang holistic approach no sang aton nga lawas hindi lang physical ang aton nga ginatipigan but also ang aton man nga mental Mental. oo nga ikaayong lawas so again kisa may mga time nga mental health break ang aton nga mga bulutuan importante Yes. ina reminder ina sa aton nga dapat gapahuway kita. Yes, kag sa mga estudyante man nato no, hindi partner or kabay pa no, hindi ini mag-limit sa inyo man to reach out sa mga tigulang o kung mga upo ninyo dira sa panibala because it takes no, isa lang kakuhit ni sa ila para nga makapagwa man kamo kung ano ang inyo nga emosyon dira. Unfortunately partner no sa sini nga bata graduating partner no sa isa dira ka sa isa dira ka kolehiyo no sa syudad sang Pasig kag hambagan parang nakita nato sa interview no wala gini siya problem sa ilang eskwelahan no ang ini nga bata so isa partner no ka dream no ang nautod because of this so kabay pa no nga speak out i-practice naton ina partner no nga pag-share kung ano ang aton nga nabatsyakan kiti aside no sa aton nga mga pamilya ang aton nga gobyerno partner ang aton nga DOH pwede gid kamo dira no maka tawag no mi ara kita later on partner no nga ipakita nga telephone number kung sa diin pwede kita maka-reach out no, Yes, without hotline. judgment. Oo. Yes. Unsa din pwede sila makatawag kag maka-reach out no sang ila nga problema. Anyway mga kaabyanan sa aton nga pagbalik ipadayon naton ang aton nga pag-istorya sa sining epekto partner sa nga bagyong Opong again no portions of Western Visayas ginpaidalom sa signal number 3 while others no signal number 2 and the rest signal number 1 bangod sang naglabay nga bagyong Opong and later ang makaupod naton ang hepe sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwasang Sebaste no kay again may taytay no nga until subong hindi malabyan no o kung impossible sa tanan nga klase sang salakyan so ibaloon naton kamusta ayhan ang taytay nga ini no sa may Sebaste kag also portions of Abiera Bacala no nga prone sa mud flow no pwede na bala ini maagyan sa mga salakyan man no and i-check naton kamusta pila ang apektado sa bilog nga Banwasang Sebaste may gin-evacuate bala no anong mga usual threat no nga gina-experience ang mga taga Sebaste every time nga may mamunog nga ulan o kung may bagyo no sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Baloon ina naton kaupod kay Sir Ernesto Galido ang hepe sang MDRRMO Sebaste. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang sumitsit ay pang-ham-ham, ang sumipol ay pang-hum-ham, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these
sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities. The first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Nakipagpaligsahan ka na naman ba sa social media kung sino ang tama? Para ang puntong may balanse palagi, kailangan mo lang maging mapanuri, magbase lamang sa beripikadong impormasyon at reputable sources. Iwasan na nating makipagtago. Basta, sa totoo lang tayo. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or tuknening. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagdi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:39 sa aga. Sige po mga biyan, nagapamati ka mo sa programa, ang Rehiyon Karon. Mga kaabyanan, bago lang gid no, naglabay ang bagyong Opong sa pungsod Pilipinas, pila ka mga areas sa Western Visayas ang ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1, 2 kag 3. And sa probinsya sang Antique, baluon nato no, partikular sa Banwa San Sebaste, kung kamusta ang sitwasyon sang Banwa and ano ayhan no ang ginbilin nga halit sang bagyong Opong sa Banwa San Sebaste. So makaupod naton subong nga aga no, live sa piyak nga linya ang hepe sang MDRRMO Sebaste, si Sir Ernesto Galido. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga nun sa tanan-tanan nagaparamati kang Radyo Pilipinas Iloilo. Ma'am, maayong aga sa tanan-tanan. Ano ang atong lingkod sa ating kadlawan kadyang aga nun? Sir, no, ang Banwa San Sebaste, yung kaidaluman sa tropical cyclone wind signals, ang pag-asa. Kamusta na subong ang sitwasyon sa Banwa, sir? Ang aton nga mga evacuees, may ara bala kita sang nabalhag bangod sang bagyong Opong? So, katong kasagsagan sang bagyo. Ma'am, kayo may nagasunod. Hello, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Sa kasagsagan ka itong bagyo kang September 26, terrible gid nga volume kang tubig ang naghalit kang baha arja sa labi na gid sa Banwa kang Sebaste. Ang amon gani municipal building in Sir Orgin gid kang tagatuhod nga tubig, ma'am. Mga pinaayon, sir, ang evacuees sa Banwa San Sebaste? Total evacuees katong kasagsagan kang bagyo sa inside evacuation center may 221 families at 768 individuals. Sa outside evacuation center naman, ma'am, may 70 family at 234 individuals.
So, kamusta sila subong, sir? Nakapauli na ihan? Kahapon nga adlaw, pag tapos naman ka-distribute, mag-distribute naman sa mga food pack, nagpamalik naman sila sa ilang puluyan. Both Silingon, sir, ang baha dira sa Banwa San Sebastian, nag-subside naman. Hello, sir? Yes, ma'am. Nag-subside na ang baha sa area of responsibility sa Banwa San Sebastian. Sir, diin nga mga barangay naton, sir, no, ang mostly affected kids ang sini nga naglabay nga bagyo? Banwa man o barangay? Barangay, sir. So, ang di problema kang Banwa San Sebastian kung nag-sugihiwan ang dalan sa National Highway na kung sa diin ba na itong naging kumananay ka rin mo sa barangay Bakalan, Sitio Bugnaw, sa Alojado, barangay Abira. Amo na ang mga dalan nun nagalakbang gid ang nagalaktigid ang mudslide. Sir, kada bagyo, sir, sila gid ni ang mga barangay naton ang mostly affected gid naton always. Kung sige lang kag bagyo, ma'am, ang problema gid ang nagalak ang mga layin bala nito sa amon nga tinaga ang mga bato tubig nagalak tubig sa karsadahon. Kag ang barangay nga prone gid sa landslide sa barangay Tiabir. So, dala mo ang mga barantayan ng mga barangay, ma'am. Sir, ang Aguera, no, na dalan na clear na bala, pwede na maagyan ang... Yes ma'am. Ginakina na daan kapo, kaya nagproblema lang ko kay ang tulay gani sa may Bakalan, hindi pa sabay. So, nangita kami kabumagi, hindi mag-shot atong grader. So, kahapon, naubos naman grade ko mga bato kag lupa nga nagtambak sa karsadahon. Sir, storyahan nato, no, ining Bakalan Bridge nga tubtob karon, no, impassable. Kamusta ang sitwasyon dira, sir? May ara na ayhan sa Bailey Bridge kay sunod sa PDRRMO amon ang tuyo nila, no, nga mabutangan sa Bailey Bridge ang Bakalan Bridge. Yes, ma'am. Kay katunadaan, kasagsagan na hulog ang mga nagribag ang mga lupa. Nagkontak na daan ako sa PDRR. Kagang PDRR nagtawag sa dito. So, ang dito nagtawag sa akon. Kag kahapon, yung action na naman nila, aga pa sila da. Ugaring hindi gid ma'am nanda mga dali-dali kay yun overtime man nila. So tani subong para sa ila maagyan ni pero sige pa ilang obrahan kay hindi man natin dali-dali gid ma'am. Hoping base karon sa puno tomorrow yung temporary nga natawag Bailey Bridge ma-construct na nila. So, klaroon lang natin, sir, no? Sa karon ang Bakalan Bridge, impassable sa gihapon sa mga... Yes. Yes, ma'am. Hindi pa gid maagyan na tao, makalatay, kagang single na motor, makaagi. Sir, do ano nakadugay ang ini nga tulay, sir, dira? Dugay lang. Ako high school pa rin tumatandaan ko. Imbutangan nila ni Recrap, kaso na was out ng Recrap. Dugay lang nila tulay, ma'am. Ina-repair na nila niyang babaw. Sir, ano lang nato, no, sa mga wala pa kaagi sa Bakalan Bridge, ano nga mga areas ang gina-connect sinisang Bakalan Bridge, sir? Ano man, di ko rin siya masyado makachapin no? Bali, ano nga area, sir, no, sa Sebaste, ang gina-connect, no, sa Bakalan Bridge? Yes, ma'am. Ang Bakalan Bridge is bandero kang Arsasan Barangay, kag Bakalan Barangay. Barangay Bakalan, kag Barangay Arsasan, ma'am. So, ang gina-connect niya, highway niya, ma'am, national highway niya siya. Going to north, Sebastian, municipal. Going to south, Pagtunay Liloy. Ako na ang ginakonektar sa Bakalan Arsasan Bridge. So paano, sir, no? Kay tinaot na hindi maagyan ining Bakalan Bridge, National Highway siya, diin pwede maka-reroute, no, ang mga salakyan?
So, ang ginaobra na lang sa mga katawan, ma'am, kaya wala naman ginobrahan dalan sa dalan mo maglaktob sa suba. So, ang tao na lang, ma'am, nag-napay mga panahon sa salakyan, kasi may nag-hulat man ng mga salakyan sa piyak na lugar. Kung nagkalot ka, may mga salakyan na nag-hulat. Kung magpasal ka, may mga ban man dira ang nag-hulat. So kumbaga sir, mapuntat gid ana yang salakyan sa Taytay and then malaktod ang mga tao sa Taytay and then sa piyak nga portion dito naman may nagahulat nga mga salakyan pakadto yes, sa tao. Medyo problema lang kung damo agad karga. Kay mapasan-pasaan ka kung mapaporter ka gid sa iluto sa piyak nga portion. Sir, because of this situation, no, wala ba na may proposal dira nga kay Ungo ng ining tulay naton para nga ma-make sure na in the long run hindi ini siya liwat maguba? Ano man, kay hindi natin gano'n paktan ng nature bala, wagi kami kang stiftar na ano mo, i-flood mo sa ang approach. So, sige na ganyan, may nag-establish na akong tulay, may ngayon na lang yung pahalin. So, naamod dito ang portion dira na simentado. Kag sumungin na repair naman sa DPA. Ang DPA yung sa mga personal. Pero sir, this is the first time liwat nga or naguba ang ini nga tulay naton sa minaglabay nga bagyo? Subong na naman tulay na subong lang na pasala kang atong lang pero sa mga previous ada mga naman ang na-attack walang mga narikrapan portion na bayan. Pero sir, may ara target ko no nga aside sa Bailey naton ang pagkayogid sang tulay san obla ginalauman nga matapos or kay ungon? Ang sunod sa ilama, mga temporary mga agyan sa ang ilangan nga by bridge, temporary makaagyan ang masakyan. Wala ko kabalugan kung pila ka tunilada ang sakyan niya, alaw nila na makasaka din kung makaagi. So, abot ka naman sa binugan siguro nga repair nila. So, pero, sir, hopefully, no, hindi na ni magparehos pa sa Paliwan Bridge nga medyo nadugayan pag nautog ito yung Paliwan. Kapag sa diin, no, pareho man yung setup, may nagahanap man yung salakyan sa both ends, no, sa Taytay. Pag may ginhimo man nga Bailey Bridge. Pero sa may Bakalan, sir, ano ba lang mga na-observe nga damage nga abala hindi gid pwede maagyan sang mga salakyan? At nagyan ka, sunod lagers go. Why man yung lupa naman sa dalom sa approach, nag-usos na blaman, nawas out na. Pero hindi magalaw ang DP, bangad madisgrasya pa na karoon malusod. Wala pagid mo so, sino nga itong malasunod? So, temporarily, ginbutangan nila karoon, ginakonstruct nila sa Bailey Bridge na nagtawag nila. So, kung na-install na naman, dira na temporarily, maagi ang mga salakyan. Yes. So, ang paliwan na iba naman kaya kayo ito gidang nila tulay ito. Yes. Ang tao ito natabok kagasakay sa salakyan na laktob sa suba. So, kamusta nakadira subong sir no ang aton nga pag-delegate sa aton nga traffic dira no sa Banwa San Sebaste? Amo ni ma'am ang nani man kay ang boundary ni mga tulay ma'am ang sa norte na bahin ang mga barangay officials ng barangay Bakalan nag-rotate ang ilang mga katawan sa pag-traffic dira ang diri naman sa sur nga bahin ang barangay officials naman sa barangay Arasasa nang nag-manage. So may mga tao man nga di para gidira ang akong mga personal ganun dira galalay man sa mga PWD or senior o mga senior citizen no? Sir Ernesto, kamusta naman niya ang kabilugan nga damages no dira sa Banwa San Sebaste? May araayan kita sir, rough estimate kung mga pilaayhan no ang damage na gindilig sining bagyong Opong sa Banwa. So no, sa partial naman nadawat ma'am sa aming record, panimalay nga na-damage.
ang iban siya daw, ginapilibot-libot pa sa mga barangay officials kung tinagin malaayan ang kumplito na kaya ano lang manimam mo ang tubig ba lang na nagbulyon din sa Banwa San Sebastian. Nagtaas gigulpi ang tubig sa mga dalanon. So wala man dalanon na basko ngayon. So, ano lang gid mo daw gulpiada bala nagtaas gid ang tubig. Sir, no, every time nga may bagyo ang aton nga target permi, zero casualty. Nalabot bala ini sang Banwa San Sebastian sa paglabay sang bagyong Opong, Sir Ernesto? Ay, ma'am, malabot yun namin kung sige lang ato mga lantaw diri kang bantay. That's right. So, wala kita sir recorded dira nga casualty sir sa Banwa San Sebastian sa paglabay sang bagyo Mirasol, Nando kag Opong. Ay, sa kaluoy ka Diyos, ma'am, kaya amo niya ang kontrobersyal ang barangay Bakalan na rasasan. Kaya diri natabo atong inisyo. Daglaga to sa dano to lang si person mo to, ma'am. Diragid na portion, diragid na ang area. So, dira naman ang nabaskog na buhos ang tubig. Kami na ang portion siyang tulay na damage. Sir, no, may ara bala kita tikang mag-recommend sang pagmaidalom sa state of calamity sang Banwa San Sebastian. Super man, wala man gid man tulay lang abigid man ang mabaskog na anturan ang medyo mabal-bakol na nagpinsan da kag nagpermisyo sa mga commuters. So, ang ako ng mga hambal kag mga atag, di patient lang kita insundahan na, kag magpasensyahan na, di kita kay wala man na pinigin na pangayo, kay ginano sang kalamidad. So, ang Banwa San Sebastian, probinsya ng Antique, daw wala man siguro plano na mag-deklarar sa state of calamity. Siguro last na lang sir, no, imong mamensahe man sa mga kasubong nimo nga mga DRRM officers nga nagpuligid no sa pag asikaso sa mga pumuluyo naton bangod sang bagyong Opong. Ako lang hambal na paabot sa tanang mga katauhan nila binagid na gabiyahe pagto sa norte kung susura nga bahin. Palihog lang update sa namin mga announcement na kaya gina-update na namin ang dalan pasabol or impossible kag mag-content kita na dahil patient ko na mapasensyo. So kita na kaya mo niyang natabo sa ating dalanon no? Kay ginatiwaan sa ating gobyerno labinagid ang departamento ng DPWH na matigayunan gidang dalan niya maagyan. So sa mga katauhan galing sa SOR, sa mga biyahero, kami others no, SOR Manukanta North, inangat-liwat tugid na ang dalan sa unang tulay sa Barangay Bakalan hindi gid maagyan sa subong mga inadlaw. With this, sir, madamo gid nga salamat sa tempo nimo no diri sa amon sa Radyo Pilipinas kag sa pagsabat permi sa amon nga panawag no sa mga mangayo sang update dira sa inyo sa Banwa San Sebastian. And thank you man no sa inyong effort sir no sa pag-maintain sang safety sang aton nga mga kauturan dira sa may Sebastian sa bilog nga probinsya sang Antique. Sir Ernesto, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Okay ba, welcome. Nabatyan mga kabiyanan si Sir Ernesto Galido, ang hepe sa MDRRMO Sebastian, no? Ginpunto ni Sir ang mga update no sa Banwa San Sebastian and sa karon no as we speak impossible sa gihapon ang Bakalan Bridge no sa Banwa San Sebastian kag ini nakaapekto sa connectivity going north to south no sang
province of Antique. Nevertheless, no, ini ginatinguaan naman sa karon, no, based sa update ni Sir Ernesto, ginatinguaan na nga matapos ang pag-install sa Bailey Bridge bilang temporaryo nga alagyan sa mga salakyan sa karon nga adlaw. Hopefully ginaano niya to today or tomorrow matapos ining Bailey Bridge para nga may connectivity lang gid ya, partner. Yes, kaya nakita natong partner ang senaryo sa Paliwan Bridge nato no kung sa di nagapanaog man diri ang aton no nga mga commuter. So same man ining mga biyan subong dira no kabay pa nga diyan bagay ni Sir Reggie na pangayo ginamo ng inyong nga paghangop kag ang inyo no nga patience no nga while we are constructing the Bailey Bridge no ati antos kita anay ga partner no especially sa mga commuters naton nga papauli diri sa Iloilo or makadto dito no sa province of Antique. Yes, and ang manami diri no kay nagsubside na ang tubig baha sa Banwa San Sebastian. Wala man sila sang tikang no, wala man sila sang rekomendasyon nga magpaidalom sa state of calamity, pero mga kabyanan no padayon ang ilang assessment sa nanginhalit sang bagyong Opong no sa ilang Banwa. Padayon nila nga gina-consolidate ang mga report halin sa mga kabaranggayan no para makita nila pilagid bala ang damage nga gintuga sining bagyong Opong, pero ang pinakadako ining Bakalan Bridge kung sa diin may aras ang structural damage kag gin-recommend nga hindi lang anay pag-agyan sa mga salakyan kay basi no ang posibilidad bala no nga marumbag kag may mahalitan nga mga pumuluyo or mga commuters naton. So instead no pwede maglaktod, lakat-lakat ikaw da sa Taytay kag magsakay naman no sa punta sang Taytay padulong sa imo nga destinasyon. Medyo huol pero kinahanglan naton nga siguraduhon ang ikaayong lawas, safety. Yes, safety sa kada commuters. Yes. So we hope partner no nga asap no right away matapos maining Bailey Bridge dira sa Banwa San Sebastian. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 9:59 AM sa aton nga pagbalik regional data mga biyan sa affected number of families bangod man sa naglabay nga bagyo Mirasol, Nando kag Opong sa Western Visayas. Ug ano ang mga assistance nga napalabot sang aton man nga DSWD6 kag kung miara pa kita sa mga internally displaced person as of Sunday or as of September 28. Kwaon nato mga biyan ang ini nga datos kaupo ng aton nga information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6 sa aton nga pagbalik sa programa ang Rehiyon karon. Para sa magiging deployment nito, anya, prioridad sa ngayon ang masbate na pinaka-apektado at tinamaan ng bagyong Opong. Inuutos ni Nartates sa hanay ng PNP na patuloy na magbigay ng tulong sa pakikipag-ugnayan sa LGUs at iba pang government agencies at sa pagtitiyak ng kaligtasan sa mga evacuation center. Department of Social Welfare and Development binibigyan ng psychosocial first aid ang mga bata sa Western Visayas pagkatapos manalasa si Bagyong Opong. May ulat live si Ray Ferrer. Balikan natin mamaya lamang si Ray. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na ang pagbisita ng mga opisyal mula sa Philippine Embassy sa Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ginawa sa profesional, hindi mapanghimasok at magalang na paraan. Sinabi ng ahensya na mahigpit ang International Criminal Court o ICC, kaya't kailangan muna ang pag-aproba ng nakakulong bago mapayagan ang pagbisita sa detention center. Tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo, sinabi ng DFA na walang impormasyon ang gobyerno ng Pilipinas sa naturang bagay at ang mga pagtatanong tungkol dito ay pinakamahusay na i-refer sa tagapagsalita ng ICC. Lumabas ang pahayag matapos ilarawan ni Vice President Sara Duterte ang pagbisita bilang isang sham welfare check na walang pahintulot mula sa pamilya. Una nang sinabi ng ICC na hindi sila nagsasabi ng pribadong issue. Gayunman ay sinisiguro ng korte ang proteksyon sa pisikal at psikolohikal ng lahat ng nasa detention center. Samantala, balikan natin ang balita hinggil sa
pagbibigay ng psychosocial first aid ng DSWD sa mga bata sa Western Visayas na naapektuhan ng bagyong Opong. May ulat live si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang kalagayan ng mga bata sa Western Visayas matapos ang pananala sa bagyong Opong. Sa ulat ng DSWD, sinumula ng isa ilalim sa Social First Aid ng Quick Response Team. DSWD ang sa Barangay Pepe at Iloilo. Sa pamagitan ng Grow and Tell activity na bigyan ng pagkakataon ng mga bata na maipangati ang kanilang karanasan at ilusyon sa ligtas na paraan. Sa agito na tulong ng DSWD sa local government units upang matiyak na hindi tamang o hindi lamang pagkain at limpur ang naipangahagi sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Maging ang mental health at emotional ng mga bata ay nabibigyan pansin lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa mga Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Mga rebel returnees sa Mountain Province bumuo ng iba't ibang mga programa na sumusuporta sa kaayusan at seguridad ng lalawigan. Mula sa Radyo Pilipinas Bontok, may ulat si Apollo Padaan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May iba't ibang programa ang mga rebel returnees o Baliklog Organization of Mountain Province o tinaguriang BUMPA na pinahayag ng isang rebel returnee sa Peace and Order Council meeting noong Merkules dito sa Bontok Mountain Province. Kasama dito ang kanilang pagbuo ng kanilang Constitution in Bylaws, pagsugpo ng insurhensya, training program kontra sa illegal na droga, pagbisita sa mga eskwelahan para hindi sila ma-influensyahan ng mga komunista at iba pa. Nanawagan din siya na bilang membro ng BLOM ay kailangan nila ang tulong ng ibang ahensya para maging epektibo sa kanilang programa sa pangkapayapaan na kanilang sinasagawa sa probinsya ng Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulacan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity.
He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Si Nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si Nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si Nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si Nanay Lana, pahinga. Dahil naman anak, luto pa ako. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 10:11 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapumatika mo sa programa ang Rehiyon karon kag kami ang inyong mga alagad, Marian Grace Eranyata, kaguwat Torachante.
Kaina partner no nagkuha kita sang update sa Banwa San Sebastian no kung pila ang mga affected families nato bangod man sa naglabay nga mga bagyo. This time mga magakuha kita sang ating original update sa bugos nga Western Visayas. Kamustahon nato no kung pila pa bala ka mga pamilya ang nagatinir sa mga evacuation center and at the same time pila ang nahatag naton nga mga assistance sa mga affected families. Mga biyanyari sa Topia Kaninya, ang ating information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6, si Sir Angelo Miranda. Sir Angelo, maayong aga sa imo kaupod nimo Marian Grace Aranyata kag Hope Torrechante. Hello ma'am, mayang hapon, may aga sa tanan, may aga man sa aton mga listeners sa sininga programa, may aga sa aton mga kaupod sa pagserbisyo sa publiko. Yes, and speaking Sir Angelo no, sa pagserbisyo naton sa aton nga mga pumuluyo sa naglabay nga bagyo, may we know sir, kamusta bala, pila bala ang aton nga na-record nga mga affected individuals or families bangod man sa naglabay nga bagyo Mirasol, Nando, kag Opong. Kung based ini ato na dito, based ini sa recent nato na Dromic report kagapon lang September 27, 4 p.m. Ini ang total na affected families and persons nato na aplikado sa tropical cyclone combined Southwest monsoon enhanced by tropical cyclone Mirasol, Nando, and Opong. Ang total na affected families is 98,615 or 355,548 persons. So, ang pinakadamo na ito nga affected aragad sa probinsya sa Antique. Sunod ang Iloilo province. Then sa Capiz na ito, third Aklan, Meraman. Sa ito, syudad sa Iloilo, ag sa Guimaras. Bali sir sa aton no nga number of affected families pila bala no ang gindala naton sa aton nga mga evacuation center o kung nag-stay man sa ilang mga pamilya o kung mga kakilala. So based man sa aton nga report, mayroon pa kita sa bigit nga 5,593 nga displaced families na sa sunod sa aton evacuation centers or 18,668 individuals. Mayroon magkita displaced person pero kung nila ang ilang mga relatives o buong pero considered ko sila gyapon displaced and affected which is 14,567 families and 55,816 persons ma'am. Sir, pila na ang assistance nga nahatag naton sa mga affected families naton sa Western Visayas? So, assistance ma'am, we have a total of 22,327,155.30 worth of total assistance. No? Sa amin nga number, may kita sa family food packs for 21 million na rin provide at ready to eat food items worth 681,714. Kaya makita sa non-food items natin worth 10,790. Sa sininga mga assistance nga ginhatag sir no, may we know kung pilaayhan ang assistance nga ginapanghatag naton per province diri sa Western Visayas, Sir Angelo? Well, for our data sa total assistance per province, wait, let me just check lang sa aton nga Dromic report po. Pero sir, klarohon ko lang sir ha, ang ini nga assistance naton only covered diri sa aton nga Panay Island excluded and the Guimaras excluded na diri sir or wala na include ang Negros Occidental. Excluded na po ang aton data for Negros Occidental as we have our counterpart from Negros Island region who has been providing ang ilang assistance to them as well as meron man sila sang data on their standby relief resources na naka-preposition sila mga sites po. Yes. And sir, while waiting sa aton ng breakdown per province, sir, no, nga doon kadako gid sir, sang numero no, sang affected families or individuals, naton individuals or persons, nangyara sa 355,000. Kay based man sa itong report na received from our LGUs, of course, mga affected na ito na
grabe gid ang pag-adala sa isang thunderstorm. Kaga damo kita sa mga IDPs na na-record. Of course, may iban na nag-evacuate. Siyempre nagtaas ang tubig sa baha, and of course ang flash flood. So ilang natin sila ibutang sa safe na lugar in order to make sure na malimit aton or ma-avoid any casualties po, ma'am. Sir, may ara bala kita mga damaged houses no nga na-record diri sa Western Visayas? So for damaged houses, we have actually a total of 19 totally damaged houses, kag 453 na partially damaged houses po, ma'am. So, kamusta subong sir ang aton man preparation? No? You've mentioned kaina, may ara pa kita nabiling more than 5,500 families sa aton no nga evacuation center, mga internally displaced persons nato, no? Do we still have enough or bastante no nga mga supplies or relief resources para sa ila? Yes po, ma'am. Actually, we have still our standby resources worth 105,152,705. Dala na di ang sa mga number dala na di aton family food packs worth 77 million. Meron magkatasang na dito eat food items provide naton sa aton mga IDPs as well as are affected worth 5 billion. 752,307. Meron magkatasang non-food items worth 26,171,126.25. And of course, our standby funds worth 2,790,000 po na. Ginalantaw ba naton sir nga madugangan pa nga aton nga pagpanagdag sang assistance ngayon sa mga probinsya diri sa aton sa Western Visayas kay ongoing pa man no yung pag-validate sa iban pa nga mga affected families? Well, yes, ma'am, of course, as long as may pagkita sa mga affected displaced families na wala pa nato na serve, we will continue to extend ang assistance kay isa sa mga directives at sa mga ito na OIC Regional Director Silicon GS Timber, of course, by our DSW Secretary Rex Katchalan to make sure at tanan getting affected as well as our displaced. Of course, ang affected na nato pero wala sila sa mga evacuation centers na provide with sa assistance because gina-make sure sa atong agency wala gid sa pamilya ang mabilin, especially basta subong medyo mag-opiopian siyempre pero at least magyapon ng mga assistance kay before sa nagkagupit ang disaster niyan actually transport na kami sa atong assistance, ma'am, sa mga tanan natin 56 preposition sites sa Bugos, Western Visayas para at least kung kinanglan sa immediate distribution sa assistance, especially family food packs, mahatag insigida. Of course, with the coordination sa aton quick response teams kag aton concerned LGUs. Yes. Sir, curious lang ako, no? Kasi may ara kita sa mobile kitchen. Na-mobilize ba naton, sir, ang aton nga mobile kitchen sa kasagsagan sining bagyong Opong? Well, siguro, ma'am, actually, wala naton na siya na-mobilize ang mobile kitchen. However, sa aton nga mga LGUs, pero nakita na set up dito nga mga community kitchens kasi sila mismo nag-provide sa hot meals pa lang, especially sa aton mga LSI or sa mga locally stranded individuals. Sa mga poor, especially liga, nag-assist kita sa LGU sa paghatag sa hot meals sa mga na-stranded sa Dumangas Port, ma'am. Naman siya naman as an update. So at least sa uptang wala pang family food packs, another assistance maka-provide kami sa bulig sa aton ng mga affected, diba? Yes. Sir, of course, no, especially sa aton nga mga damaged houses, no, pila sa ilan nagatinaman sa aton evacuation center, ang ginahatag natin sa ila, sir, nga family food packs, how often kita naga-replenish or nagahatag liwat sa ila nga mga affected families naton? Yes po, ma'am. Yes. Sir, ang atong bala nga mga nagatira or mga internally displaced persons no, sa mga evacuation center naton kada when kita, sir, nagahatag liwat sa ila sa mga family food packs naton?
Okay. Well, ang aton nga family food packs is of course good for sa pamatag ang isang two or one family food pack per family, good na siya for 3 days. So at least during the time nga mga tag sa isang assistance, ang family food pack is good enough para ma-suffice ang ilang needs sa pangadulong nilang pagkaon. At isubong at least okay naman ang tiyempo, pero ang ato assistance, specifically ang ato nga family food packs, and of course our ready-to-eat food items, sufficient ang yapon nga maka-provide sa ilang kinanglan. Yes. Yes po. Yes. Sir, last time naka-red alert ang ating EOC sa DSWD. So, naka-ara pa kitag po sa red alert o kung ging papanaog na ini, sir? Yes po, ma'am. Actually, kagapon, mayara kita sa memorandum gagin papanaog sa ato ng OIR, Police Regional Director, Office of the Regional Director. Follow natin. I-follow niyo siya sa ato ng memorandum number 67 of from the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6. Nagipapanaog na ito ng aton alert status from red to blue, which means kapag ang aton DSWD Emergency Operations Center nag-downgrade man to blue alert status. However, ma'am, biskan na lower na aton alert level, kita sa DSWD as well as our QRT members ara sa aton mga nag-standby at nag-monitor sa aton mga affected groups or LGUs. Hindi may damo sila mag-maintain sa close monitoring sa mga affected and displaced families, mag-assist kids sa mga LGUs, enrollment reporting, pag-provide sa support and augmentation, of course, sa aton food and food items, camp coordination and camp management, and of course, internal displaced persons protection. Dala na ang pagkatag na doon sa psychosocial support, ma'am, sa aton mga children, and of course, affected children. Yes. Sir, siguro lastly na lang no, ang imo mga nga mensahe, no, especially sa mga families or individuals nato nga nagatinira no, subong sa atong nga evacuation center kag sa ilaman mga kakilala o kung mga himata. Okay po, ma'am. Of course, under the directives of our OIC Regional Director Kagao po ang atong DSWD Secretary Rex Canchalyan, in-ensure din nato ng ahensya, ang DSWD 6, handa nga magabulig sa tiyon sa emergency kalamidad, pagi sa pagtatag sa assistance, biskan sa tunga sa kalamidad, kita nga magabulig sa mga kinahanglan, even before pa nagigo ang sa disaster arang DSWD 6 to make sure at anong mga apektado pag mag-apektuhan sa disaster is mabulig din natin kay kita gina-ensure din natin malagit sa pamilya na mabilin sa tunga sa isang kalamidad. On our end, of course, ipangabagi kami sa publiko, sa mga pumuluyo na mag-alignot, of course, and pamati sa itong mga safety protocols, kung pamati sa itong LGU, kung ano ang ilang mga guidance, if ever need mag-evacuate, kainit, para yun sa ilang safety sa family nila, and of course, safety sa ilang mga kabataan. Yes. With this, Sir Angelo, madamo nga salamat with your time no and information nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo kag madamo nga salamat. Yes, madamo nga salamat, ma'am, and magalong kita tanan. There you have it mga biyan, si Sir Angelo Miranda, ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa paghatag sa aton sang impormasyon or update sa status ang aton man nga displaced population diri sa Western Visayas following sa Bagyo Mirasol, Nando kag Opo. Madamo partner nga mga apektado na balhag no sa province of Antique, followed by the province of Iloilo. Yes. Sa kabilugan, we have more than 355,000 individuals affected. No, kag naglawig ini partner bangod nga tihalin pa sang Mirasol no. Sino ang mga naapektuhan no sa Bagyo Mirasol? Same ini sila nga naapektuhan sa Bagyo Nando naton kag Opong no. Kag minagdugang partner no kay
makita nato no sa tracks ang DSWD6 madamo nga mga LGUs affected in Antique and Iloilo and even Capiz partner no kag Guimaras may ara makita nga affected. Kung baga do halos tanan no nga probinsya naton diri sa Western Visayas affected sang sini nga mga naglabay nga bagyo. Pero ang pasalig diri no sang ato nga DSWD wala may magutman partner no anuman nga kalamidad. So hindi lang bagyo partner no even mga sunog partner no o kon landslide ang DSWD naton ready gid nga mag-augment sa aton nga mga local government unit. Importante diri partner preparado kita no tanan nga agencies sang government naton. Yes. Pag dira nato makita no nga ang counting hindi lang niya specific for one particular typhoon, no? But ang paglantaw diri sa DSWD is ang series of typhoons nga naglabay diri sa aton sa Western Visayas or nakaapekto diri sa aton sa Western Visayas. Kiti partner balaan man naton nga once maglabay ang bagyo hindi man na automatic no nga matapos naman ang pag-apekto no sa mga pumuluyo kay may aftermath pa ina no sa aton nga mga kauturan. That's why no na pagkatapos ang isa ka bagyo nagpahuway-huway sa pila ka adlaw, naglabay naman ang isa ka bagyo, pahuway pila ka adlaw, labay naman ang isa pa gid ka kusog nga bagyo. And nakita man naton sa epekto sang opong madamo sang ginbahaan. That's why damo nga mga pamilya ang apektado. Yes, kag ang unfortunately partner no mi ara kita sa mga damaged houses no. We know partner nga ti ining pag-rebuild liwat nila no sa ila panimanay it takes how many days, weeks or even months no. So kung kita may mga kakilala kita may mga tupad balay kita da partner nga ti nagub-an sang balay and we have also extra no magbulig kita sa aton nga mga affected man nga mga kasimaryo. And speaking partner no sa ang bagyo no kamusta ho naton ang weather right after no nga nagwa sa Philippine Area of Responsibility ang iniman nga mga bagyo magadulong sa aton mga abyan sa pinakalitas nga weather update gikan sa Pag-asa Iloilo si Sir John Baron. Sir John, good morning. Hello ma'am, good morning kag sa aton mga tagpalamagit. Ito sa weather update naton sa adlaw sang Sunday, September 28, 2025. Bisa aton nga latest nga update, wala na kami gina-monitor nga bagyo or LPA sa sulod sa aton nga PAR. Kag sa subong no ang easterlies na ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. So tungod sa nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather na kita sa subong nga adlaw. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panaguob dala sa nga easterlies. Ang inaton diri sa Western Visayas may natugtubagan hagan sa direksyon na nabagatan na sidlangan, tubtob na sidlangan nga muni ang magadala sa mga naitubtob na sarangan ng mga balod sa atong kadagatan. Forecast temperature naton 24-32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak 5:39 kinasang aga, magatong din 5:42 karon sa hapon. Ang natin yung latest weather update, ako sa John Baron. Stay tuned and stay safe out there. Yeah, Sir John, sa bumbalang nga semana lauman naton ang mainit na no nga weather. Yes sir, yes ma'am, for the next coming days daw mag-prevail ni si Starley. So bawi man sa ano naton sa nabadlagan naton to sa mga previous nga days na may na-experience siya kita sang mamunog na ulan kag ano kag makusog na hangin. So for the next coming days I expect na kita no nga generally fair weather kita. Sir, habagat season sa gihapon kita diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Yes ma'am, ano kita gyapon no, rainy nasa under pa kita gyapon sa aton nga rainy season, so may habagat pata sa gyapon. Sa subong abi ang nagbutwa si Starless mo, Starless kay usually typical na siya kung may nagalabay nga bagyo, especially kung naga-cross siya sa ano no sa Pilipinas kay once pag-ari na dito sa West Philippines, ito ginaano niya na, ito ginabutong niya si hangin habagat. No? So si hangin habagat to dito na ito gakadto sa bagyo. Amo na nga daw medyo nag-aktra si Southwest Monsoon, amo na nga ang nag-produce mong easterlies. When ayhan kita sir no mag-shift sa amihan season? Sa subong ma'am, ano po siya no, ang wala doon ay nakita ang notification na
matamat na ang atong anihan kay usually ang atong start na siya mga somewhere November, December ito sa subong ano pa lang kita ang ano pa lang tanong September pa lang kita ang alam mo na siya mabalik kita na sa atong Southwest Monsoon kapinta ko ngayon si ang tong bagyo no kasi bagyong Opong or siya mabalik na di ang atong Southwest Monsoon at least ano no at least makakapit na sa pinakadlawangan namin tempo. Sir, subong no nga September may lauma pa bala kita nga basi mahingagaw nga bagyo nga magasulod sa PAR and kung wala na no pila pa ang expected naton nga magasulod nga bagyo subong nga tuig. Yes ma'am, sa subong ano no ang likely naman sa bulan sa September sa aton nga siguro sa mga remaining tuig well ang expect abi naton annually sa 20 ka bagyo and sa subong na kita no nadamo naman actually nga bagyo nagsulod sa aton na 15 na kadulog. Yes. So siguro pwede naton ma-range siguro mga around siguro 4 to 6 nga bagyo sa remaining sa naton mga binulan. Yes. Lastly, Sir John, no, ang imo panugya sa aton nga mga tagpalamati subong nga aga. Ayos ma'am, bali aton nga advice sa aton mga autoran nga nagapamati. Well, nagawa naman si Bagyong Opong. So namin naman aton nga tempo, pwede na kita panglaba. Ang muna nagalang ipadayon tagya po naton nga monitoring sa weather updates and gina-encourage naman ang aton mga autoran nga monitor man or magbantay man sa aton nga mga weather updates diri sa Pag-asa kay kisabi ang tempo naton hindi na mapakitando pakibot na isa kibot ka lang after pag namin tempo may may masulod naman ng LPA or bagyo so mas namin na from time to time check naton updates kay Pag-asa it won't take much of your time kay syempre man ko lang mag-check mo muna nisa sa Facebook or sa amon nga website then after sina kung wala man lang updates then you can go on with your day naman so man siya ma'am no hindi man siya uyang sa atong nga tempo. Yes, kag importante dira Sir John, preparado kag aware no ang aton nga mga tagpalamati kung ano man no ang aton nga weather sa sulod sa isa ka adlaw. Madamo nga salamat sa imo Sir John kag maayong aga. So thank you sa lahat mga There you have it mga biyan, Sir John Baron, atong weather observer sa Pag-asa, Iloilo, sa pinaka-latest nga weather update. So wala na kita sang LPA o kung bagyo nga ginamonitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility and Easterlies partner ang nag-aapekto no sa aton nga weather system diri no sa bug-os nga Pilipinas kag sa Western Visayas. So hopefully we are looking forward partner sa manami no nga Quiampo, Antis no or sa bilog nga bulan sa Setyembre. Tuloy-tuloy na partner no ang manami nga tiyempo kay do deserve man naton nga mag-init na ang panahon no makapanghalay na ang mga pumuluyo naton no especially yung mga nag-evacuate yes. no ang ilang mga dalalang pila lang to ka mga bayo no so hopefully makaubra na balik na sa trabaho ang mga nag-untat naton yung mga kauturan, ang mga na-stranded naton yung mga pasahero, no, makabalik na sa normal. Yes, partner no kaga I think no isa nahatag sa atong partner sa sininga bagyo no is yung leksyon naton partner no when it comes to corruption mga abyano nakita naton nga may mga lugar kita diri sa Pilipinas nga ginbaha because partner hindi insakto ang pag-ubra no sang aton nga mga flood control project and you saw anong epekto sini sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga pumuluyo tagliliog partner ang tubig baha no kag nakita naton no nga ang balay nila partner ginasulod sang tubig baha. Yes, mayo lang ya kung ang balay mo 3 story yes
Pero kung ang balay mo ya, no, hayop-hayop, or balay mo ya, bungalow lang, pero made of light materials, prone ka na sa sunog, prone ka pa sa baha. Yes. No? Prone ka pang magkalaguba na ang balay mo once nga mag-agi ang mabaskog nga hangin. Yes, ang bagay, partner no, sa ato nga presidente, no, mahiya naman ka mo or mahiya naman kayo sa those no, nga nagapangalagan sa ato nga serbisyo, kabay pa no, nga ang ining pag-elect sa inyo or pag-elect sa inyo no, sa pumuluyo, kabay pa you use that in proper way, partner, no, nga maghatag sa ila sang proyekto, hindi nga mga substandard nga mga projects. And in like manner, kita nga mga botante mangin maalam na no sa pagpili sa aton nga mga masunod nga mga lideres kay base ang mga gina-elect naton amo pa na gali ang nagapabudlay sang aton nga pangabuhi. Yes. So that's why no sa every time na may election, i-exercise gid naton ang aton nga kinamatarong no nga guwa kag magboto, and at the same time pilion no sa pagboto bala partner, pilion gid ang nagakaigo nga butohon. Yes, I think more than the political colors, more than the political party, I think no, busisiyon naton ang ilang kredibilidad as a person kung bala once elected inino nga mga tawo, partner, kung ibutang naton sila sa posisyon, ma-expect bala naton ang manami nila nga track record. Yes. Or basi amo niya ang source ng bread and butter ng partner sang aton nga mga politician nga amo nang unfortunate. Ano mo nang fortunate kay nakita naton mga abano kabay pano hindi manami ni nga mahambal naton nga during kalamidad, during bagyo, partner, mangin resilient. Not always lang kita resilient. This time, let's call out those mga politicians no nga nagpamigo sa atong partner, nagagamit sang kwarta sang pumuluit naton nga mga taxpayers sa hindi insakto. Yes, and again, #mahiya naman kayo. For sure, nakapamati ang aton nga mga kauturan sa aton nga nangin coverage, no, special coverage sang September 21 sang #mahiya naman kayo ang anti-corruption campaign no sang gobyerno, and at the same time nagpamati man sila sa special coverage man sa Radyo Pilipinas sang Biyernes para naman niya sa bagyong Opong. Imagine no, nagligid nagmarcha kita for anti-corruption tapos na sundan sang pagbinaha. Another eye-opening naman para sa mga pumuluyo natin. Yes, kung hindi pa kamo akig sa sitwasyon natin, I don't know. No, kung ano ang inyo na batsagan. And kudos for those partner nga nagwagid sa ilang panimalay no, nagpakita no sang ilang emosyon no, sang ilang kaakig no sa corruption nga luntad sa aton nga gobyerno. Kabay pa this hindi lang diri mauntat no ang aton nga kampanya, kabay pa everyday let's use partner, especially sa social media. Let's use our social media to voice out no. Kumbaga hindi lang niya sa pagmarcha makita ang hublag para sa anti-corruption. Pwede man inaiyang sa lain nga pamaagi. Kaya may damo modern na kita mo. So may mga lain-lain na nga platforms, no? May mga kauturan gani kita nga ginagamit ang ilat platforms to campaign for good causes. And lakip na dira sa maayo nga kausa ang kampanya kontra korupsyon. Again, we have to remind our leaders man no, ang publiko, tanan-tanan no, kita dapat i-remind naton ang tanan nga mga involved sa aton komunidad nga para sa maayo nga panghimanwa. Yes, we are looking forward partner no sa sining mangin resulta sang aton nga Independent Commission for Infrastructure no, kon ICI naton no, nga mismo ang atong presidente partner no ang naghambagi nga kinahanglan magtukod no sang sini para nga mag-investiga individually or separately independent mga abyan. So we are looking forward sa siniman nga mangin resulta. Balita Nasional. And speaking of our Balita National partner, magadulong kita sa aton nga mga tagpalamati sa pila naton ka mga Balita National. Balita Nasional. Tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para paggandahin ang buhay ng ating mga kabayan. Amo ini mga abyan no ang gina-assure sang aton nga Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. yang aton nga gobyerno no maga-safeguard ang public funds
kag pagasiguraduhon no nga they are spent wisely para sa aton nga mga pumuluyo. Sula diri mga beno sa aton nga presidente sa iyang nga remarks sa Gonzaga People's Gymnasium kung sa diingin pangunahan niya ang distribution sa assistance sa mga typhoon-affected residents kag manguhumaman sa Cagayan. Gimpayag sa aton nga presidente nga siguraduhon sa aton nga gobyerno nga hindi na maniwat kung ano ang nakita naton. Siguraduhon nga ang bawat kuno mga biyan or every cent or every kwarta sa mga pumuluyo mausar sang maayos ang aton nga gobyerno. Pahayag sang presidente no, ang government only serves as custodian sang taxpayers' money. Kag dapat mga abyan no, ang pag-usar sang kwarta dapat naga-improve ang kabuhian sang kada Filipino sa idalom sang bagong Pilipinas. Gianunsyo mga abyan sang presidente ang realignment sang 255.55 billion pesos allocation for locally funded locally flood control projects sa Department of Public Works and Highways nga proposed budget for next year. Ang 255.5 billion pesos flood control funds ang iga-transfer no sa mga priority programs sang iban nga ahensya. 35.91 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Assistance for Individuals in Crisis Situation o AX, lakipan ang psychosocial support sa mga teen mothers, disability inclusive social protection of children, lakipan ang Project Safe Against Sexual Abuse, construction sang Mindanao Disaster Resource Center, construction sang Lenimaka, Bahay Pag-asa, lakipman sang Sustainable Livelihood Program. Ang 26.55 billion pesos para sa ating Department of Education para sa construction sang rehabilitasyon or construction and rehabilitation sang ating mga classrooms, school-based feeding programs, lakipman sang education of indigenous peoples. Lakipman mga abyan no, ang pagpatuman sa academic recovery and accessible learning o aral program, salary sang non-DepEd aral tutors, flexible learning options, madrasa education kag special needs education program. Ang 39.37 billion pesos sa National of or sa Department of Agriculture o DA para sa ating farm to market roads, post-harvest facilities, presidential assistance to farmers and fisherfolk, lakipman para sa crop insurance, solar-powered irrigation, deep water ports sang agri-industrial product, lakipman ang fishport construction, cold storage, National Social Health Program, Farm to Mill Road, kag ang massive nga coconut planting program. Ang 29.28 billion pesos naman para sa Department of Health para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program, lakipman ang completion sang legacy hospitals kag children with cancer sa Philippine Children's Medical Center. Ang 60 billion pesos para sa aton nga Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa yaman ng kalusugan program o yakap. Lakipman ang bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers, guaranteed and accessible medication for outpatient treatment. Ang 9.3 billion pesos para sa Commission on Higher Education o CONCHED para sa scholarships and student assistance. Ang 1 billion pesos para sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang 450 million pesos para sa Philippine Science High School System. 3 billion pesos para sa Department of Transportation o DOTR para sa rehabilitasyon sa Metro Rail Transit o MRT. Ang 18 billion pesos para sa Department of Labor and Employment o DOLE tupad tag sa aton nga Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Ang 5 billion para sa aton nga National Irrigation Administration o NIA para sa repair kag restoration sa new irrigation system, communal irrigation system kag pump irrigation. Ang 2.5 billion pesos para sa Department of Information and Communication o DICT, 4.62 million pesos para sa Department of Energy para sa electrification program. 135 million pesos sa Department of Finance para sa anti-agricultural smuggling campaign kag ang 4 million pesos para sa Department of Environment
and Natural Resources o DNR para sa Waste to Energy Project. Balita Nasyonal. So yun partner no, nakita naton ang ininong realignment sang aton nga pondo. So kabay pa partner no, ang ining pag-realign naton makabulig gid no sa iba't pagid nga mga programs sang ahensya sang gobyerno. Yes. Nasyonal. Sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan sa Balita Nasyonal, nagbisita si President Ferdinand Marcos Jr. sa Santa Ana Fishery National High School sa Cagayan sang Sabado. Iniagod mag-inspeksyon sa pagpatuman sang yaman ng kalusugan o kon Yakap Health Caravan kag tan-awon ang kadamuon no sang gindulot nga epekto sining Super Typhoon Nando. So sa pag-abot sang presidente sa eskwelahan sa Santa Ana, ginpatigayon ng isa ka situation briefing tuhoy sa epekto sang Super Typhoon sa nasambit nga rehiyon sa sulod sang isa ka classroom. Nag-upod mga kaabyanan sa nasambit nga briefing ang pila ka cabinet officials nga ginalaki pa no nanday Education Secretary Sani Angara, kaupod man ni President ang Agriculture Secretary si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, and for Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Upod man no ang mga lokal nga mga opisyales sang eskwelahan kag sang gobyerno sa Cagayan. So pagkatapos ang briefing mga kaabyanan, naglakat no ang presidente sa gymnasium sang Bulutuan agud makita ang distribution naman niya sang bulig sang gobyerno ag masaksihan no ang pagpatigayon sining Yakap Health Caravan. Actually partner, kita diri sa Western Visayas kapila naman kita no ginabisita ni President Ferdinand Marcos Jr. para sa distribution sang mga assistance no sa mga select beneficiaries naton. Meanwhile, sa pagpadayon mga kaabyanan, ang Yakap, isa ini ka flagship health initiative sa administrasyon nga ginapatuman upod ang Philippine Health Insurance Corporation o kon ang PhilHealth. Ini para mangin sigurado nga maprotektahan ang ikaayong lawas sa mga estudyante, manunudlo, and of course, ang iban pa nga mga personnel sang Bulutuan. Upod sanday Secretary Angara kag Secretary Gatchalian, gin-check man no sang presidente ang paghatag sang libre nga medical kag dental check-up, laboratory kag diagnostic test, lakip na ang cancer screening kag psychological first aid. So ginpanagtagman no ang mga bulong sa nasambit nga aktibidad. So dugang pa diri gin-check man sang presidente ang distribution sang emergency kits sa 100 ka estudyante kag 100 food packs para sa teaching kag non-teaching staff. So sa karon may yara sang 3,582 ka pasilidad ang Yakap sa bugos nga pungsod nga naga-cover sa 91% sa mga syudad kag banwa nga naga-make sure no or nagasiguro sang healthcare services nga magalabot no bisan sa pinakalayo nga eskwelahan kag komunidad. So ang Santa Ana Fishery National High School naga-serve sa 2,044 ka mga estudyante. Yun. There is a partner sa atin sa Western Visayas. We also have more than 200 Yakap clinics sa Western Visayas. So, kung sang una, nadumduman ninyo, no, may ara kita sang konsulta program, ini mga biyan, mas ginpa-expand pagid naton sa itanong sang Yakap program. Yes. So,
dira sa page naton sa Radyo Pilipinas Iloilo nakabutang diri no ang aton nga mga Yakap's Clinics kung sa diin pwede ka mo makapa first patient encounter o kung maka-avail sang services. So all you need to do mga ben is bisitahan diri no para nga di kumbaga partner ang preventive side no sang aton nga masakit no dapat subong pa lang balay naton ang health status naton kag kung may masakit kita ang aton nga government partner may ara makita no sang libre partner no nga hospitalization zero balance billing siya. So, ara gid ang aton nga government para nga ma-make sure ang aton ikaayong lawas. Ano namian pagid naton diri partner kay ang sang una ya nga panyempo kung ginasuspetsohan mo sarili mo nga may cancer ka, budlayan ka no kay once nga pigado ka no wala ka kwarta mapadulong ka sa ospital ka mahal sang screening. Pero sa yakap mga kabiyanan kabahin na no ang cancer screening. Yes, so madamo-damo pag kita partner ng mga counseling naton libre nga mga lab test naton no lakip diri ang sa breast, lung, liver kag colorectal cancers. Kag may ara man kita libre nga bulong no kung sa diin 75 ka covered nga bulong kag may ara kita 20,000 pesos nga maximum coverage sang outpatient drugs kada tuig or drugs and medicines no kada tuig sa idalom sang aton naman nga PhilHealth or kung sa aton nga PhilHealth gamot or guaranteed and accessible medications for outpatient treatment program. Wow naman talaga sa PhilHealth no mga kabiyanan. Pero gusto natin i-remind ang aton nga mga kauturan no nga prevention is better than cure no. Tingwaan naton nga mapangapina ng aton nga ikaayong lawas hindi na kita maglabot sa medication nga part no. But kung may hindi gid naton malikawan, maabot gid na for example, no, nga kinahanglan naton mag-medicate, at least we have no PhilHealth nga may ara dira sang mga services no nga posible applicable sa imo nga ginabatyag. Yes, kag amo na no nga balatong partner we have more than 200 clinics pero may ara gani kita clinics pero wala kita nagpa-konsulta, wala naton gina-utilize no ang mga available services. So kabay pa kung may makita kamo dira nga mga malapit no nga mga clinics sa inyo area mag-avail na sang aton man nga first patient encounter. Oras sa Radyo Pilipinas 10:53 AM wala na kita mga binabiling nga oras sa aton nga pagpangalagan. Madamo nga salamat sa aton nga mga guest subo nga aga si Sir Angelo Miranda ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6. Yes, and also kay Sir Ernesto Galido, ang hepe naman niya sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwasang Sebaste sa Antique. Yes, and thank you mga sa mga katawang technical sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Kami naman mga binang inyo nangin alagad, ako si Marian Grace Areñata. Kag Hope Torichante, kag iniang ang reyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.